Hello, this is Dr. Nanette Hoxon from the Altar of Mary. So ngayon pag-usapan naman natin si Rico Blanco, no? Hindi ako masyadong fan kasi ng River Maya. Mas fan ako ng Eraserheads, no? Pero dito sa nangyari sa itong story lately, no? Naging fan ako ni Rico Blanco. Pero may background kasi din yan. May isang batang nag-work sa management staff ni Rico Blanco ng River Maya. At pagka nagkwentuhan kami sa bahay nila, puring-puri talaga niya si Rico. Lagi niya talagang kinikwento si Rico Blanco. And that, ang genius talaga, ganun, talagang mayat-mayat niya talaga kinikwento. Well, of course, naikwento niya yung tungkol dun sa love story na meron si Rico. And, yon naikwento niya rin yon. Ngayon, patay na siya, kaya pwede ko nang sabihin. So, ngayon, may time na ako buksan ang story ni Rico. My God, ang gaganda pala ng kanta niya at ang gaganda ng mga lyrics, no? Literary siya. Kumbaga, impress tayo kay Taylor Swift. Siguro mas mai-impress tayo dito kay Rico Blanco, one of a kind, a genius indeed, no? So, ngayon, habang nag-go through sila ni Marie, no? Para sa akin siya si St. Francis, and si Marie ang St. Clair. Magandang yan, panoorin niyo yan. There's a movie, yung Brother, Sun, Sister, Moon, nung 70s. Story nilang dalawa yan. So, hindi yun nag-end up naman na nagkatuluyan sila, But who knows, di ba, ngayon? So, si Marie, si Maurice, relax lang. Take your time, Maurice. Hindi mo kailangan i-rush. If you have to fall in love, wala na tayong magagawa doon. Just learn lessons from it. And, basta relax lang. Basta in the end, nakatutok ka na ang choice mo ay si God. So, enjoy mo lang muna kung anong merong ino-offer sa'yo. Pero kung abruptly, no, nakagawa ka kaagad ng decision, wow, grabe. Ang itatawag ko sa iyo, pinakamagandang tupa. Okay? So, balikan ko ngayon si Rico. Ngayon, inaaral ko pa rin ang mga songs niya at ang grabe yung LEC. Sabi ko, ang bata-bata nito. Siguro 30s lang siya nung ginawa niya yung song. Alam na niya yung LEC. Ang LEC, isang napakabigat na symbolism yan sa spiritual world, no? For you na alam mo na yung LEC at that time, grabe. Kasi ako 60s na ako nung nalaman ko yung LEC. Napakaganda. Kaya di ba ngayon, marami na inaaral nila yung mga songs ni Taylor Swift, no? Kasi literary work siya. Sa atin naman, sa UP yata, meron sila. Sa atin naman, there's Rico Blanco po, mga professors sa literature. Maganda po ang mga songs ni Rico, no? Maganda ang mga lyrics ng songs. So, ang Eraserheads, well, touch na lang yan natin later, pero fun naman, nagbigay sila sa atin ng fun, di ba? Funny songs na nakakatuwa, na nag-enjoy naman tayo. Pero at this time, yun ang role ni Rico Blanco. Habang hinihintay niya, kasi buo na si Rico Ano na yan, St. Francis na yan no? Pero sa ngayon na talaga, i-offer na rin niya ang life niya kay God, just like St. Francis of Assisi. At makita mo, maraming ipagawa sa'yo si God. Like, may mga ipapaayos sa'yo na churches. Ano pa ba yung ginawa ayun yung pag-love ng nature. Ang ganda ng story niya, makikita mo. And for me, that's your story, no? So, aralin mo. So, relax lang kayong dalawa. Relax lang tayong lahat habang nagmo-movie tayo ngayon. Movie marathon kasi we are now in the last days. At ang may mga gagampanan pala tayong papel. So, lahat yan, basta may pumasok sa akin, aaralin natin, no? Kasi yung mga famous people na yan, nandito yan sila for a purpose, no? Ginamit sila ng Diyos para matuto tayo sa kanila. At ito yung first ko, si Marie Racal and Rico, na subject or project. Si Marie Racal pala is a graduate of St. Mary's. Kaya nakakatuwa din, no? Mary, St. Mary's. Tapos, anong tawag dito?
napakaganda ng school at mga magulang nyo sa pagpapalaki sa inyong dalawa. Okay, good luck sa inyo. Take your time. Laban lang, Rico and Maurice.